Mga general ng digmaan, hindi mga diplomat. Matapos ang negosasyon sa Abu Dhabi sa digmaan ng Russia-Ukraine at sa Oman sa nuclear program ng Iran, nagpasya si Donald Trump na baguhin ang mga patakaran sa pakikipag-usap sa Russia at Iran. At sa totoo lang, maaaring maging pabor ito sa Ukraine. Sa unang pagkakataon, isinama ng presidente ng United States ang pangunahing komander ng puwersa sa gitnang silangan sa negosasyon kontra Iran at ginawang pangunahing negosyador ang kalihim ng hukbong Amerikano para wakasan ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Alam din na si Alexis Grinkevich, commander ng United States Forces sa Europa, ay nasa huling round ng negosasyon sa Abu Dhabi. Siguro napansin nyo na ang delegasyon ng Ukraine ay pinamumunuan na ngayon ng dating espiya na si Kirill Budanov, habang ang Russian ay si Kostyukov na isa ring espiya. Ngayon, kumbinsido ang mga eksperto na babaguhin nito ang dinamika ng negosasyon. Dahil dati, nagawa ni Vladimir Putin na kumbinsihin sina Donald Trump at ang kanyang tagapayo na si Steven Witkoff na di umano'y malapit na ang tagumpay ng Russia, na malapit ng tuluyang masakop ng mga mananakop ang Donbas, na tiyak na matatalo ang Ukraine at iba pa. At sa kasamaang palad natin, naniwala si Trump dito. At halimbawa, siya mismo at ang kanyang vice-presidente ay nagsabi na mas mabuting isuko ng Ukraine ang Donbas. Dahil kukunin din naman daw ito ng mga Ruso. Ibig sabihin, para sa kanila, ito ay isang tiyak na bagay na. Ngayon, mas mahirap nang kumbinsihin ang mga sundalo tungkol sa mga hindi naman totoong nangyayari sa labanan. Halimbawa, mismong mga sundalo makakakita na ang Kupiansk ay hindi nasakop ng mga Ruso. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang bagong balita sa negosasyon at epekto ng bagong taktika ng Donbas ni Donald Trump sa Ukraine at Russia. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula, paki-subscribe sa channel, mag-like, magkomento at sumali sa Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. Kaya, napansin ng marami na binago ni Donald Trump ang paraan ng pakikipag-usap sa Russia at Iran. Sa unang pagkakataon, isinama ng presidente ng United States ang pangunahing komander ng puwersang Amerikano sa gitnang silangan sa negosasyon sa Iran at ginawang pangunahing negosyador ang kalihim ng hukbong sandatahan. Matapos ang digmaan ng Russia at Ukraine, mga sundalo na ang kumakatawan bilang negosyador, hindi na mga diplomat. Si Admiral Brad Cooper, ang komander ng Central Command ng Estados Unidos na responsable sa lahat ng operasyon sa gitnang silangan, ay unang beses na sumali sa negosasyon ng Amerika at Iran kamakailan. Lumabas siya sa pulong na nakauniporme ng parada bilang paalala ng pagdami ng presensya ng militar ng Amerika sa rehiyong ito. Pagkatapos ng negosasyon, pumunta siya kasama sina Witkoff at Kushner sa aircraft carrier na Abraham Lincoln na kasalukuyang nasa Arabian Sea. Kasabay nito, patuloy gampanan ni Dan Driscoll, ministro ng hukbong katihan ng Amerika, ang papel niya sa negosasyon sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ngayong linggo, kilala si Driscoll na sinusubukang panatilihin ang dialogo sa mga opisyal ng Ukraine sa pagitan ng mga sesyon. Ibig sabihin, sa mismong pagpupulong ng delegasyon ng Ukraine at Russia, hindi nakikialam ang mga Amerikano. Pero sa pagitan ng mga sesyon, si Driscoll ang kumukonsulta sa mga Ukrainian. Bukod pa rito, naroon din sa negosasyon si Alexis Grinkevich. Siya ang komander ng puwersa ng Estados Unidos sa Europa na sa huli ay maaaring manguna sa puwersa ng kanluran na maaaring ipadala sa Ukraine para mag-monitor ng PRI. Samantala, sina Jared Kushner, manugang ni Donald Trump at espesyal na sugo Steven Witkoff ay nagbabalanse sa dalawang mahirap na proseso ng negosasyon. Sa tanghali, kina Kushner at Witkoff talaga ipinagkatiwala ni Trump ang lahat. Naniniwala siya na lahat ay maaaring pag-usapan kung gagamitin ang wika ng negosyo at kalakalan. Dahil pareho silang negosyante, ipinahiwatig ni Trump ang klasikong diplomasya. Ang desisyon na isama ang mga lider ng militar, marahil dahil sa kanilang eksperto sa komunikasyon o para magbigay ng senyales ng posibleng mahigpit na mga hakbang. Ipinapakita nito kung paano binago ng administrasyong Republikano ang tradisyonal na Amerikanong patakarang panlabas at diplomasya. At gaya ng alam mo, pagkatapos ng huling negosasyon sa Abu Dhabi, muling binuksan ng mga militar ng Amerika at Rusya ang mga linya ng komunikasyon na naputol noong 2021 bago pa man ang malawakang pananakop ng mga Ruso sa Ukraine. At sa aspetong ito, mahalagang maunawaan na si Trump
lalo na pagkatapos ng nangyari sa Venezuela, ay nagpasya na mas epektibo ang pagpapakita ng lakas kaysa sa pagsunod sa tradisyonal na diplomasya. May ilang eksperto ring naniniwala sa kabaligtaran. Sabi nila, ang pagtatalaga ng mga lider militar sa posisyong diplomatiko ay nagpapakita ng pagwawalang bahala ng administrasyon ni Trump sa mga kwalipikadong diplomat at mismong diplomasya. Nagpapakita ito ng sobrang pag-asa sa militar para lutasin ang ilang hamon sa panlabas na politika na para bang labis ang pagbibigay papuri sa kanila. May mga klasikong diplomat at sinasabi ng kanilang mga taga-suporta na oo. Ang negosasyon ay isang komplikadong proseso. Kailangan magsagawa ng milyong round ng negosasyon pagkatapos ay bumuo ng mga teknikal na grupo at kung ano-ano pa at kung ano-ano pa. Pwedeng tumagal ito ng matagal. Pero ako mismo ay medyo may ibang konklusyon. Ipapaalala ko lang na ang mga Amerikanong general, ibig sabihin mga militar at hindi mga diplomat, ay lumahok sa mga negosasyon tungkol sa kontrol ng armas kasama ang Unyong Sobyet noong panahon ng Cold War. At nagbunga ito ng magagandang resulta. Pero dito, may isa pang bahagi. Si Driscoll, kalihim ng hukbong sandatahan ng Amerika, ang tagapamagitan ng Ukraine at Amerika. Dati itong si Kit Kellogg. Noong Nobyembre 25, biglang itinalaga si Driscoll para sa mga negosasyon. Noon, napunta sa dead end ang mga negosasyon at ginamit ni Dan Driscoll ang nakatakda na niyang biyahe sa Ukraine bilang pagkakataon para makipagkita kay Pangulong Vladimir Zelensky at sa iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan, militar at industriya ng depensa. Simula noon, sumali si Driscoll sa iba pang negosasyon, kabilang ang pagpupulong sa Abu Dhabi. Ngayong linggo, natupad ni Driscoll ang natatanging tungkulin bilang tagapamagitan. Kasama si Driscoll. Kirill Budanov, una sundan ang kronolohiya. Eksakto matapos magpasya ang administrasyon ni Trump na baguhin ang direksyon ng diplomasya para akitin ang mga militar. Pagkatapos nito, si Kirill Budanov ay naging pinununo ng opisina ng presidente at ng negotiating team ng Ukraine. Dito na naganap ang mga pangyayari. Ayon sa press, ang relasyon ng administrasyong Trump sa mga Ukrainian ay dahil sa kakayahan ni Driscoll na panatilihin ang dialogo sa pagitan ng negosasyon at ang kanyang liderato bilang dating opisyal ng militar. Pero ano pa ang mahalaga rito? Sa Abu Dhabi, sa mismong negosasyon noong ika-4 at ika-5 ng Pebrero, sinamahan si Dan Driscoll ni General Alexus Grinkevich ng Estados Unidos, ang komander ng mga puwersa ng Amerika at NATO sa Europa, na tumulong sa pagdadala ng negosasyon para maibalik ang mataas na antas ng military dialogue sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Sa huli, ngayon ay ang mga militar na, at hindi ang mga diplomat ng tatlong bansa, Estados Unidos, Russia at Ukraine, ang nasa palagiang ugnayan. Ibig sabihin, sa pagkakaintindi natin, lumihis na ang usapan ng negosasyon. At paano mo nga naman hindi maaalala? Halimbawa, ang pagsusuri ng politiko na nagsabing ang mga negosasyong ito ay naiiba sa nauna dahil naging mas konstruktibo ang Ukraine at mahalaga ang Russia. Tumigil na ang mga Ruso sa pagbibigay ng peking makasaysayang lektura, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Para sa Ukraine, ang pagsali ng militar sa negosasyon ay pabor at kapaki-pakinabang sa atin. Ibig sabihin, malapit na tayong magkaroon ng teknikal na kasunduan sa tigil putukan, kaya isinama na ang mga professional na militar. Magsasalita ako ng kaunti tungkol sa ibang bagay. Ayon sa sinabi ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin, ang tagumpay ng Russia sa digmaang ito ay napakalapit na parang halos mahawakan mo na ito. Paulit-ulit ipinarinig ni Putin ang lohikang ito kina Steven Witkoff at Donald Trump sa loob ng maraming buwan. Laging sinasabi ni Vladimir Putin at ng kanyang mga opisyal na kontrolado ng mga Ruso ang estratehikong inisyatiba sa Ukraine. Natatandaan ninyo kung paano inihayag ni Putin ang pagkakakuha ng Pokrovska at Kupenska at kamakailan ang Kupenska, Usloboy. Ngunit lumalabas na kasinungalingan lang pala ito. Sabi ni Putin, kaunti na lang at masasakop na nila ang Donbas at iba pa. Pero ang buong problema ay kinukuha rin ng pamahalaang Amerikano ang buong kwentong ito. Ayon kay Vice Presidente J.D. Vance, masasakop ng Russia ang buong Donbas sa anumang paraan. Habang pinapanood ang parada militar sa Moscow, sinabi raw ni Donald Trump sa kanyang mga tauhan
na mukhang di matatalo ang hukbo ni Putin at gusto rin niyang magkaroon ng sariling parada militar. Sa huli, iniuugnay ng Estados Unidos ang pagbibigay ng garantiya sa seguridad sa Ukraine sa mga kompromiso sa teritoryo. Parang sinasabi nila, ibigay nyo na lang ang Donbas dahil mawawala rin sa inyo. At dito, hindi na nakakagulat kung talagang naniniwala si Trump na nasakop na ni Putin ang Pokrovsk, Kupiansk-Uzloboy at marami pang ibang mga lungsod. Ibig sabihin, hindi talaga tinitingnan ni Trump ang mapa. Nung dinala ni Zelensky ang mapa para ipakita ang Pokrovsk at Kupiansk, puro kasinungalingan lang iyon. At baka talaga hindi rin maintindihan ni Trump kung bakit ang mga Ukrainian ay matigas ang ulo at ayaw ibigay ang maliit na bahagi ng Donbas na yon. Ano ngayon, konti na lang ang natirang teritoryo doon. Pero ang mga militar, tulad ni Driscoll at Grinkiewicz, mas nauunawaan nila kung ano ang maaaring mangyari kapag isinuko sa kalaban ang mga estratehikong mataas na lugar at matitibay na posisyon sa Donbas. At sigurado akong malinaw na nakikita ng mga militar na hindi naman talaga nasakop ng mga Ruso ang Kupiansk at pati ang mismong hukbong Ruso ay may mga problema rin at hindi sila talaga hindi matatalo. At sa ganitong malinaw na pag-iisip, mas magiging produktibo ang mga negosasyon at ang mahalaga, mas kapaki-pakinabang para sa Ukraine. Dito ko natatapusin muna. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang aming trabaho sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.